Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. So, anong nangyari Comelec? Ito na. Nakakawindang or shocking news ito nga kabibig. Kasi si Benny Abante na natalo sa eleksyon, biglang nanalo. Ano nangyari? Trending na yon at pinag-uusapan ng maraming netizen. Nagsabi ng iba, pakapala ng mukha. Hindi siya binoto ng sambayanang Pilipino. Saan ba ito? Sa 6th District ng Manila City, hindi siya binoto. Natalo siya doon. Pero bakit bigla siyang nanalo ngayon? Ito na kabibig, nagpetisyon pala itong si Benny Abante, I think so. So, ang nangyari ngayon ay yung petisyon ni Benny Abante na yung kay Luis Joey Chua Oy ay, void ab initio. So ang your respondent is considered a non-candidate. So, proclamation of respondent is annulled. So, hindi siya pwedeng i-proclaim kasi annulled. So, ang COC niya is void ab initio. Yun pala, COC. Dapat sana noong nag-file ng COC, dapat sana dun pa lang ay is void na. Hindi siya pwedeng tumakbo kasi ganito, ganyan. Pero pinatakbo. 'Di ba? Nagsayang ng pera, gumastos ng pera iting si Luis Joey Chua Oy. Tapos in an instant, sabihin na lang na ay, yung COC mo void. Pasensya na, ngayon lang namin nakita. Grabe. Ang taas ng panahon para sabihan siya na void yung kandidacy niya, yung COC niya, para naman makapag petisyon kung ano man ang pwede niyang gawin. Ngayon, ang nangyari, yung proclamation ni Joey Chua Oy ay At dahil dyan, si Benny Abante is declared as the duly elected member House of Representative 6th District of City of Manila. Yun kabibig. Yun ang nangyari ngayon. Si Benny Abante na merong 63,358 or 49.46%, habang si Joey Oy ng Action nakakuha ng 64,746. So, konti lang talaga ang pagitan ng boto ni na Joey Oy at Benny Abante. So, of course, baka si Benny Abante nakahanap ng butas kay Joey Oy na pwede niyang gamitin para ma-void and ma-annulled yung proclamation ni Joey Oy. Yun, nagawa ng remedyo. So, ngayon, ang nanalo si Benny Abante. Hindi niyo kababayan? Comelec declares Benny Abante as winner. So yan, babalik si Benny Abante sa Kongreso, mga kabibig. So sabi dito ng ilang netizen, "Hi, Pilipinas kong mahal, parang bihag ka. Sana ikaw ay makaalpas. Hunger, crime, poverty, peace and order problem. Pero ang priorities, ICC, impeachment. Tapos ito, may magbago na naman, Comelec activities." Ito pa nangyari kabibig ha. Ang Comelec Commissioner Ray Bulay, head of the Committee on Ballot Printing said the deletion of the files marks the conclusion of his committee's responsibility in connection with the recent poll. So, pinadelete. Lahat ng files deleted na. He added that the deletion of the files conducted at the NPO head office in Quezon City was approved by the Comelec Inc. through a resolution. Wow, iba. Iba mga kabibig ang nangyari ngayon sa Pilipinas. So, I'm sure si Benny Abante ngayon ay happy kasi balik siya sa Kongreso. Siya na naman, meron na naman bagong quadcom. So, well, baka may nakitang butas din ang Comelec, mga kabibig. Itong si Joey
Chua o hindi rin hindi rin niya tinitingnan kung in case manalo siya, baka may gagawin si Benny Abante, tapos baka matalo lang siya or ma-void or ma-annulled yung kanyang proklamasyon. Ito na nga, 'di ba? Sabi dito ng COMELEC na ito in lieu, therefore, the office of the clerk of the commission hereby requests the election officer of the Manila 6th District to serve a copy of the resolution to all effective candidates and to the City Board of Canvassers of Manila. Therefore, the EO shall, within 5 days from service, furnish the office of the clerk of the commission proof of service and proof of receipt via email. In line with the already concern is requested to ensure compliance of the EO serving the resolution. So yun na nga kabibig, ito na kinansila ng COMELEC Second Division ang pagkapanalo ng kalaban ni Benny Abante na si Joey Chua Uy. Nako, yan ang nangyari, wala na talaga. Panalo na naman si Benny Abante. Sana this time panalo si Benny Abante, mag-reflect na rin siya kung bakit siya natalo, kung ano ang naging rason. Kahit konti lang yung boto ang nagpatalo kay Benny Abante, there's a thing na dapat mag-reflect din siya kung ano ba ang kanyang nagawa, ano ang rason kung bakit siya natalo. Kung hindi lang sana na void itong COC ni Joey Chua ay talo talaga si Benny Abante. Saang tingnan mo ba? Ang boto kasi, yan ang may pinakamalakas na tawag dito. Yung pinakamalakas na rason. Pinakamalakas na titingnan ng tao ay talo pa rin yan. Kahit void yung COC ni Joel Chua, talo pa rin yan. Kasi tingnan mo ang boto, kahit konti lang yun, pero talong-talo. Talo si Benny Abante. So, kahit siya ang diniklarang winner kasi respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio, ganun pa rin. Talo sa botohan si Benny Abante. So, ito ang mga komento ng ating mga netizen ngayon. Ito unang komento, grabe naman ang COMELEC, kayo na nagpaalam kay tawag dito, kay Chua, laglagan na, nakakahiya na to, nakakahiya talaga ang gobyernong ito, garapalan. Ito pa, sa bagay, yung mga tao doon, COMELEC, hindi mo naman nakita yan sa mapamaligong lugar. Malamang sila ang naging laman ng ambulansya. Lutuan to the highest level daw. God save the Philippines. Basta may pera, pasok ka. Hala. Diba, ang trending ngayon, itong congressional candidate sa Bohol, na kung saan hiningan ng di umano ng 300 million ni COMELEC Chairman Garcia, naghain na nga ng petisyon ng kaso sa Korte Suprema kasama si Atty. Respicio. Nako, ano kaya ang kahinatan to? Parang ang pangit, no? Sabi ng iba, kung si COMELEC Garcia ay nandyan pa rin sa 2028, there's a possibility na matatalo talaga si VP Sara. Tingnan mo nga, ang PDP Laban, sila yung panalo sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, pero talo pa rin yung iilang mga PDP Laban. Ang nakalusot lang si Bato de la Rosa, si Bongo, sino ba? Tapos yung mga kinupkop ng PDP Laban, si Marcoleta, si Amy Marco, si Villar, ito lang. Pero yung the original PDP Laban ng mga senador tumakbo, panalo sila sa Mindanao at Visayas. Parang sa Luzon lang sila tagilid. Pero ganun pa rin kabibig. Parang sinasabi ng ilan kung totoo itong sinasabi ni Atty. Respicio at itong congressional candidate na hiningan siya ng 300 million ni COMELEC Garcia, COMELEC Chairman Garcia, posible ba yung mga nanalo ngayon na questionable yung panalo ay posibleng nagbigay din ng pera? Hala, grabe mga kabibig. So, pera-pera lang ba ang COMELEC sa tanong ng maraming netizens? So, sana COMELEC will also issue statement regarding kung ano ba talaga ang nangyari, kung bakit
tawag dito, na void ang COC ni Luis Joey Chuaoy, at saka bakit nanalo si Benny Abante sa halalan. SPC number 25-006, name of respondents Luis Joey Chuaoy, member House of Representatives 6th District of the City of Manila. Ruling, respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. So anong rason? 'Di ba? Mali ba yung address? Hindi ba siya Pilipino? Or basta sila nang bahalang mag-explain dyan para maintindihan ng mga tao. Proclamation of the respondent is annulled. So, hindi siya pwede mag-proclaim. Bienvenido Benny Mirando Abante Jr. declared as duly elected member, House of Representatives, 6th District of City of Manila. Comelec 2nd Division. So, yun nakabibig. So, makikita ulit natin si Benny Abante. Tingnan natin mga kabibig, baka itong si si Luis Joey Chuaoy ay maghain din ng petisyon. Hintayin natin ang latest development dito kasi yung ibang tao dito ngayon ay parang nawawala ng gana. Naku po. Nawawala ng gana ang mga tao ngayon sa issue na ito. Parang wala na silang hindi na sila maniniwala sa Comelec. Grabe naman po kayo, huwag kayong ganyan. May mga rason din ang Comelec. So hintayin natin mga kabibig kung ano kaya ang mangyayari. 'Di ba? So, yun lang muna mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Pati ang pusa namin nag-react kung bakit daw. Ano nangyari sa Comelec? Ano nangyari sa gobyerno ngayon ni Marcos? Ang gulo-gulo, hindi natin alam kung saan patutungo ang 3 years na lang pero ganun pa rin. Meron bang naramdaman na pag-asa or pagbabago sa Pilipinas? Ewan ko. Every now and then, puro politika na lang ang pinag-uusapan, pinagdidebatihan. Diba? Maraming pang problema ang Pilipinas, lalo na mga OFW na doon sa Israel at Iran. Ang gulo-gulo, sabi na ni Marcos, no mandatory repatriation. Pero yung iba sabi, sana kunin mo na kami dito. Yun na kabibig ko yan, gulo-gulo ng Pilipinas. Bye everyone, see you next time.